Ito ang programang In. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan. In talaga, dahil dito, ikaw naman ang in. At ikaw naman ang pakikinggan dito sa Ikaw naman. Good morning, classmates. Kasama nyo ngayon si classmate Kay. At ako po si classmate Jotham. Ayan. So, last week ay napag-usapan nga natin Yung linggo o buwan ng wika or ng mga wika sa Pilipinas. So, ngayon naman, medyo long weekend tayo ngayon. Dahil nitong nakaraang Tuesday, 'di ba, ay Quezon Day. Tapos ngayon naman holiday ulit, Ninoy Aquino Day. Tapos sa Monday ay actually may holiday 25. na naman, 'di ba? Sa 25 ay National Heroes Day. Yep. So parang haba long po ng bakasyon weekend, natin. At marami talaga special days. At syempre, ngayong araw na to ay special din. Makikipagsabayan tayo sa holiday. So, meron din tayong kasama na special guest. Yes, may guests tayo ngayon. So, hello. Hi. Hello. So, pakilala po kayo. Ako po si Romel. Mel na lang. Okay. Lapis Artcom. Ako po si Gian. Hello. Hello. So, kasama po natin ngayon si classmate Mel and classmate Gian. Sila po ay galing sa Lapis Artcom. So, simula, first question lang. Ano muna yung, pwede nyo bang ipakilala sa amin kung ano yung Lapis Artcom? Yung Lapis Art Community po, so based po siya sa Las Piñas, kasi yung Lapis yan, Las Piñas. So, parang, nung nandun po kami, naisip po namin na yung mga tao, kapag pupunta pa sila ng halimbawa may art scene o kaya may mga diskurso about sa isang topic, lumalayo pa kami palabas ng Las Piñas, pupunta pa kami outside, kunyari, sa Manila, ganyan. Okay. So, bakit hindi na lang tayo gumawa dito ng community ng mga artist, manunula, at saka yung mga enthusiast, tas dito na lang tayo, hindi na tayo masyadong lalayo. So, para lang mabuhay yung eksena doon, tsaka magkaroon ng awareness yung mga tao tungkol sa mga nangyayari doon sa natin sa bayan. Art community. Pero ano bang uri ng art yung sinusulong ng inyong community? Ano po siya collective din iba-iba din. May nag-i-spoken word, tapos may kumakanta, tapos madalas kasi yung pag may event kami thematic siya. Halimbawa nung nakaraan buwan ng wika, parang early celebration ng buwan ng wika. So may mga nag-declamation, di ba? May nag-declamation, tapos may tumula rin. So parang ganun tapos may diskurso na nangyayari. Nice, ang saya naman. Parang gusto kong maka-attend ng one of your events. Sino uli yung mga pwede maging members ng Las Piñas Art Community? Basically, kahit sino. Pwede. Kahit hindi taga Las Piñas. Pwede. Kahit hindi po taga Las Piñas. Ano lang siya, Las Piñas based. Okay. So, personal questions naman sa inyo. Saan kayo nagsuschool ngayon? Saan kayo nag-aaral? I study in Westfield Science-Oriented School. Tas ikaw ako po, hindi na po ako nag-aaral. Okay. Graduate na po ako. Saan nagtuturo ako sa Westfield Science-Oriented School. So, naging estudyante niyo po ba dito? Naging estudyante ko siya last year. Anong tinuturo mo sa Westfield? Hindi halata pero English. Okay. Sige. So, anong mga hobbies ninyo? Ako usually, pag may free time, nag-play ako ng uke or gumagawa ng song. So, kayo naman. Ako simple lang. Madalas nagbabasa, nagsusulat, tas nagbabasketball, nagdodota. Wow! Parang hindi siya parang usual yung pagbabasketball at sa mga artsy person. Pero pwede naman pala, no? Okay, so ano naman yung nag-i-inspire sa inyo na lumikha ng sining or to create art? Yung nag-i-inspire sa akin magsulat ng music or mag-sing or create art is yung passion ko to do it. Kasi po, since kid po ako, yun yung purpose ko is to write. Dun sa mga hobbies nyo na ngayon, tapos yung mga skills na nagagawa nyo na, yung nakakontribute nyo na sa art scene, meron pa ba kayong gustong mga bagong matutunan na skills? Or bagong uri ng art na gusto nyo matutunan?
New form of art, siguro po, other instruments na pwede i-play. Like anong instruments? Like, piano or drums. Oh. Nice. So, Ay, sige pa. Ako kasi nung last summer, nagsimula akong gumawa ng zine. Magazine. Zine. Parang, independent zine, photocopied lang. Kaso, parang ang hirap niya punan kasi malaki. So, nung isang araw lang, ang ginawa ko na lang mini zine para madaling punuin. Oh. Nice. So, kayong dalawa, is there anyone you look up to? Parang, naging role model or naging inspiration nyo for creating art? Ako, siguro bilang nagsusulat din, tsaka mahilig magbasa, pinaka-idol ko talaga, F. Shunil Jose. Ay, Yan. okay. Oo, gusto ko din siyang writer. Lord de Vera, mga ganun. Oh, Lord. Ako naman po, yung nililook up to ko na artist ay si Celine Dion po. Wow, okay. So, next question naman. Para sa inyo, ano ang sining or what is art? Sa akin siguro yung sining, pwedeng may sinasabi, pwede ring wala. Basta siguro, napapaisip siya. Napapaisip ka kung ano mang form yung binigay sa'yo. Basta kinakalikot yung utak mo. Kung kahit ano man yun. Para sa akin yun yung sining. Okay. Para sa akin naman po, ang sining ay something na mag-express ng kung anong gusto mo sabihin. Yun. So, bakit, personally naman, bakit naman kayo lumilikha ng kung anumang sining yung ginagawa nyo? Mga tula or kanta, ganun? Baka meron kayong, dinededicate niyo yung mga ginagawa ninyo? Or something? Akin, madalas kasi yung mga sinusulat ko, ito yung mga bagay na pinaniniwalaan ko. Yung mga sa tingin ko, ito yung stand ko sa isang bagay. So, madalas, sinusulat ko na lang siya. Tapos, pinapahayag ko rin sa pamamagitan niya nung Ano po pagsusulat. usually yung sinusulat ninyo? Ako, madalas mga sinusulat ko, kung hindi about sa government. Yung mga issues lang. Tsaka yung mga bagay na napaperceive ko na nakikita ko sa atin, sa araw-araw, mga ganun sa akin. Okay. Mine naman po, yung pagsulat ko ng music, usually, yung na-experience ng teenagers ngayon. Okay. Yung, Extremes, At least nakikita natin yung two sides nung art community nyo na merong iba't ibang aspects na pwedeng i-express talaga yung mga gusto nilang sabihin, diba? So, next question naman, bakit nyo naman sinishare yung mga likha ninyo? Sa akin, unang-una, kasi parang pinaka-main, yung spoken word. Kasi di ba yung spoken word, yung history niya sa mga blacks. Parang to make a stand Ito yung stand namin, itim kami pero may karapatan kami. So i-voice out namin through poetry. Sa akin siguro ganun. Parang yun yung stand ko sa isang bagay. Kaya siguro ako nagsusulat dahil dun. So, ako naman po, kaya po nagsusulat at sinishare ko sa other people. Kasi sa tingin ko po, important na bawat people na nandito sa earth, kailangan may voice to express their own opinion about something. Yun. So, mga classmates, napakinggan natin na ngayong sa unang segment natin yung mga ginagawa ng ating mga kasamang classmate ngayon, no? Kung ginagawa yun. Oo. So, kung kayo naman ay may talento tulad nila sa pagsulat ng mga tula, maikling kwento, essay, radiodrama o awitin, maaari ninyo itong ipadala sa aming Yahoo account, ikaw naman sa dzup@yahoo.com. Nang kayo naman ang bumida sa aming programa sa mga susunod na episodes. At syempre, huwag nyo rin kalimutang sagutin ang aming In the Spotlight question of the week na anong magagawa mo gamit ang lapis? Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman! Kasama nyo pa rin si Classmate K. At kasama niyo pa rin si classmate Jotham. Ayan. At syempre, kasama pa rin natin sina Classmate Mel and Classmate Gian. Hi. Sila Yan. po ay galing sa Lapis Artcom or Las Piñas Art Community. Yan. So, ngayon naman, mapapakinggan na natin yung
mga likha nila. So, una ay isang kanta na isinulat ni classmate Gian. Ang title nito ay You and Me. So, sige. Hi! Okay. Ito na po yung song na sinulat ko. Now that I have you, I'll never let you go. I promise to be true, wherever we might go. 'Cause I know that I'm with you. 'Cause even if the sun refuses to shine, you'll still be my love, even if we lived in different times. To me, you're all I have, even if the ocean left this sea. It'd still be you and me. You and me. I want to hold you forever. Can I hold you close? Lie down on the grass as we watch the stars at night. Beside you, holding you tight. And that look upon your face, you're the smile I can't replace. And that look upon your face, you're the smile I can't replace. 'Cause even if the sun refuses to shine, you'll still be my love, even if we lived in different times. To me, you're all I have, even if the ocean left the sea. It'd still be you and me. You and me. Forever, you and me. Ayan, napakinggan po natin si classmate Gian at ang kanyang kanta na You and Me. Ganda po ng boses niya. Oo nga, ang ganda, ang ganda nga ng boses niya. So, question lang for classmate Gian. So, ano yung naging inspiration mo para isulat tong kanta mo na to? Yung inspiration ko po kasi, since kasi po may SoundCloud po ako. Nice. So, yung mga nagpa-follow po dun sa akin, nagre-request po na gumawa ng song for Valentine's. So, yun po yung naging inspiration ko. Tapos, kinanta ko po to sa first Lapis na event po. Gaano ka kadalas, gaano kahaba yung writing process ng kanta? Usually, 2 to 3 days lang 2 to po. 3 days. Okay. Tapos, ano masasabi mo? Wala lang, ang ganda nung ano. So, actually, parang recording siya na ang linis. Oo. Ganda. Thank you po. So, ilang kanta na yung naisusulat mo? Nakasulat na po ng 4 songs. Nag-start lang po last year. So, lahat to mapapakinggan sa SoundCloud mo? Eto pong dalawa, i-upload ko pa lang po. Okay. Baka gusto mong i-plug yung SoundCloud mo dito. SoundCloud po. Please follow me on SoundCloud at Gian Ray po. Okay. Yun. So, ang ganda nung kanta. So, yun nga, napakinggan natin yung isang kanta na isinulat ni classmate Gian. So, ngayon naman, meron tayong susunod na, i-feature naman. Ito naman na isang tula
na isinulat naman ni classmate Mel. Yung tula ko, ano siya, title nito, Alambring Tulay. Bale, background story kasi nito yung mga parang last 2 years ago, nakapanood ako ng news na may isang province na tumatawid yung mga bata sa cable wire para makapasok. So, cable wire sa baba, tapos cable wire sa taas, nakalambitin sila, papasok sa school. Ano yung tinatawid nila? Ano siya, parang ilog. Ilog siya. Uh-huh. Tapos yun yung parang pinakatulay niya, cable wire lang siya. Okay. Ayun. So, title na to, Alambring Tulay. Alam mo, hanga ako sa'yo. Ikaw na mas maaga pa sa sikat ng araw. Babalikwas, babangon. Iniwan mo na ang kahapon. Kahit bakas pa sa mukha mo ang hapo at pagod, ay mas malakas pa rin ang dapo at hagod ng pangarap ng pag-asang pilit mong itatawid sa magkabilang alambre. Grabe ka. Kala ko sa circus ko lang yung makikita. Ikaw ang buhay na simbolismo, ang nagpatunay sa tayutay na kahit tumawid pa sa alambre, ang lahat ay iyong makakaya. Sa duyan ng hangin, sana ikaw ay palarin. Walang pagtitimpi sa hangarin, di hahayaang kinabukasan mo'y mabitin. Sulit ba ang pagpapagal, makatapos lamang sa pag-aaral? May karapatan din kayang umangal ang tulad mong umaasa sa dasal at alambreng bakal. Ang tanging kinakabahala ko lang ay ganito. Kaya bang suportahan ng tulay na alambre ang bigat ng iyong pangarap, dagundong ng iyong puso, sidhiin ng damdaming nagpupuyos at kumukulo? Talagang kahit makitid, iyo pa ring pinipilit. Gamugamo kang sa liwanag ay naakit. Mapatid man ang alambre, may pakpak ang maghahatid sa iyong silidaklatan, sa lamparang magtuturo sa iyo ng daan. Pero ewan ko, pasensya ka na, matanong lang talaga ako. Hindi ko alam kung naturo na sa iyo to ng teacher mo. Pag nakita kayo, pakitanong ka mo, bakit may alambreng tulay sa tuwid na daan? Wow. So, yun na nga po. Napakinggan natin yung tula naman ni classmate Mel. So, ito ay parang isang critic sa parang nangyayari sa mga bata na sobrang layo nung lalakbay nila makapasok lang sa school, no? Yung bakit kailangan ng alambreng tulay kung kailan pwede namang magkaroon sila ng mas magandang kalagayan. Parang ano, 'di ba? Parang yung panahon natin okay siya, tapos parang may lugar pa pala na ganun yung mode of ano nila. Kasi iba yung marami kasi sa atin sheltered tayo na nakikita lang natin yung mga maganda sa mundo. Pero meron palang mga ganyan. Tanong ko lang, personally na try mo na bang tumawid sa alambreng tulay? Hindi pa, sa ano lang. Sa chalk, sa ano, kalsada. Balancing act. Okay. Ayun, so makikita natin kung paano yung tula, yung sining, 'di ba, ay maaring makapag raise talaga ng discourse on this hindi lang siya kadalasan kasi yung mga makikita natin usually sa internet minsan puro love ganun yung mga tula, pero ito maganda na may siya, parang gusto siyang i-raise na awareness at yun nga discourse na may ganitong nangyayari sa mundo natin, sa bansa natin, 'di ba? Tulad nga ng sabi din kanina ni classmate Mel, ang art o ang sining ay isang form na kumikilitay sa isip natin, 'di ba? So, maganda rin naman na may mga literature tayo tungkol sa pag-ibig kasi kailangan din naman natin. Problema din. Pero yung kailangan din natin yung mga nagpapamulat sa atin, tulad nun. Yun nga ang may isa nga akong narinig or nabasa, nakalimutan ko na, basta parang sinasabi, yung sining dapat it would disturb the peaceful and parang disturb the art is meant to disturb the comfortable and comfort to disturb. Yun. So, parang ito yung isang example, di ba, na, yung isang example kanina yung kanta, parang, it would comfort kung disturb ka sa pag-ibig, ganyan, di ba? Parang, it would comfort you. Tapos, ito namang isang tula na feature natin, di ba? Parang, maganda na, may peace tayo at, yun, i-disturb natin yung parang nasa comfort zone natin. Diba? Naalala ko nga yung isang, yung isang art installation, yung Kulo. Diba yung naging issue? Oo, yung naging sa issue may, siya, diba? Sa CCP. Tapos parang, pagkatas nun, diba, yan, sa Kongreso, umabot pang ganyan-ganyan. Tapos nanonood ako, parang isip ko, kung hindi pa nagkaroon ng ganun, hindi ulit mapapag-usapan yung Diyos o yung stand yung faith, diba? Yung faith natin, hindi pa siya mapag-uusapan. So, na-break niya talaga yung social apathy na
Nandun kasi parang komportable na kasi. Actually, ayun, sabi nga ni isang quote ni Eleanor and Park, art wasn't supposed to look nice, it was supposed to make you feel something. So, isang libro ito, no? So, totoo naman siya na parang hindi lang puro comfort. Yun nga, sinasabi natin, hindi lang puro comfortable, kundi parang kailangan meron kang makitang something na bago, di ba? To quote someone else, sorry nakalimutan ko kung sino tong taong to, pero sabi niya, art is not only about Amor Solo landscapes. I mean, hindi lang siya tungkol sa mga magagandang tanawin. Kailangan din meron talagang pumupukaw sa mga damdamin at sa isip ng mga tao. Ayun nga. So, ngayon nga, dahil ito, na-feature na natin yung dalawa nilang likha. Sa susunod na episode naman ay mag-feature pa tayo ng dalawa pa ulit. At manatili lang tayo nakatutok. At kung kayo ay may talento sa pagsulat ng mga awit, tula, short stories, radio drama o mga awitin, maaari nyo itong ipadala sa aming Yahoo account. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com na kayo naman ang bumida sa aming susunod na episode. Ito ang programang In. Ikaw naman, Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. Nagbabalik ang Ikaw Ikaw naman. Kasama niyo pa rin si classmate Jotham. At si classmate Kay. At syempre, kasama pa rin natin ngayon ang ating special guest, sina classmate Mel Hello. and classmate Gian. Galing po sila sa Lapis Artcom or Las Piñas Art Community. Yes. So, kanina nga, napakinggan na natin yung isang kanta na nalikha ni classmate Gian at isang tula na isinulat ni classmate Mel. Ngayon naman ay mapapakinggan natin ang isa pang tula na isinulat ng isa nilang kasama sa Lapis Artcom. Ito ay ang tulang 26 ni Alison Black. 26. Hallowed eyes training. Typing mindlessly into the white screen. Letters, a line, a curve, a sound. Letters treated like saliva in our mouths, a never-ending supply that you can eternally spit out. Spit on faces, on egos and personalities, and into souls. The blank looks on our faces, displaying vulnerability with words, love letters, suicide notes, all the same. Just a mix and match of only 26. Shuffled to create a medley of messages, enough to capture a heart, to water the eyes, to transform a character. You read back and realize your words were nothing. They were merely a reflection of our shallow generation, the youth that speaks only of narcissism and flaws. The 26 letters wasted for the title of popular, wasted for the action of fitting in, wasted for the heart of the love of your life. 26 is a huge number. Love is a huge word. Master this analogy and you can bloom in the world. People fear to not be accepted. My fear is my inability to put together a combination of 26 letters, one that has the ability to encompass the infinite possibilities. I fear to observe this world's dislocation of priorities. 15 years with the same 26 letters. My words altered, my mind modified, and my mouth finally says, I want to inspire. Yan po, At ayan na nga po ang 26 na isinulat ni classmate Alison Black. So, question lang, can you tell us something about the author of the material? Ayan. Si Alison Black, yung pinaka, niya kasi, yung linya niya sa art, ballerina siya eh. Ballerina siya. So, sumasayaw din siya for Lapis Artcom? Hindi pa. Kasi Hindi pa. busy siya sa mga training nila. Okay. Kaya nga lang nung last year kasi naging student ko to si Alison. Tapos nagkaroon kami ng topic na about spoken word poetry nga. Isa siya dun talaga sa parang naging interesado. Tapos nung nagsulat siya, meron siyang account sa hellopoetry.com. Ayan, nandun yung mga tula niya. Tapos one day, sinabi niya lang sa akin na may account siya dun. Tapos nakita ko, ang gaganda ng mga feedback sa kanya, tapos sobrang daming likes talaga nung nasusulat niya doon. Tapos coming from other countries pa yung... So, nagsusulat siya doon regularly? Madalas. So, yun yung sa tula nga, di ba? Yung sa 26. Parang ang dami mo nga pwedeng magawa with little as 26 letters lang. Nung una nagtataka rin ako ano yung 26 eh. Tapos, gets. Okay, pala siya.
So, tapos yung last line niya doon, di ba? Parang sinabi niya na, I want to inspire. Parang sa sobrang daming pinagdaanan ng 26 letters na yun, parang in the end, gusto niya maging inspiration. So, question naman for the both of you, parang gusto niyo ba mag-inspire ng ibang tao? Yes, gusto ko mag-inspire ng ibang tao. Kaya, nag-decide nga po mag-share ng music tsaka writing ko po. Ako as a teacher, so hindi ko lang sila inspire, na influence ko pa sila. Okay. So, kayo, paano naman kayo na-i-inspire? Yung kabaliktaran naman, parang paano kayo na-inspire ng ibang tao or ng mga pangyayari sa buhay, ganun? Yung, na-inspire ng ibang tao. Like, especially when, parang, yung life ngayon, diba? Some people, parang walang-wala na sila. Pero they still try to, make a difference po. Tapos yun, pag nakakita po ang ganun, na-inspire po ako. Ako, madali akong inspired sa mga maliliit na detalye doon sa tao. Halimbawa, yung mga estudyante ko. Madalas kasi, nakita ko, di ba, yung sabi mo nga, na pag yung mga tula, halos lahat, di ba, mga love. Pero pag nakita ko ng kahit isa o dalawa sa kanila na parang nagsulat ng iba doon, nakaka-inspire siya. Tapos yung nakaraan lang nalaman ko na may estudyante pala ako na may parang Tourette's syndrome. Tapos yun yung nasa reflection niya. Parang bihira ka sa kanila yung nagbibigay ng ganung reflection sa essay. Tapos parang sabi niya, okay lang araw-araw na medyo tinutukso siya. Parang yun yung mga maliliit na detalye sa mga ginagawa nila na nakaka-inspire na, okay pala, parang mas malaki pa yung pinoproblema nito sa problema ko. Nakaka-inspire lang. Ayun. So, yun nga, napakinggan natin yung isang tula na ang layon ay mag-inspire din sa ibang tao. At ngayon naman ay mapapakinggan naman natin ang isa pang kanta na isinulat ni classmate Gian. Okay. Hi, ito po yung song na sinulat ko, entitled Siguro. Hindi ko maintindihan, lagi ka na lang ganyan, in love ka siguro. Wag mo nang itago kapag siya'y dumadaan. Di mo na mapigilan ang bakas ng ngiti sa iyong mga labi. In love ka siguro. Wag mo nang itago, sabihin mo na. Sabihin mo na, sabihin mo na sa kanya. Kapag siya'y tumitingin, di maiwasang manalamin para sa kanyang paningin. Ika'y maging panalangin. Hay, nako, hindi talaga kita maintindihan. Lapitan mo na siya. Hay, nako, baka maunahan ka pa ng iba dyan. Lagi ka na lang nahihiya.
love ka siguro, wag mong itago. In love ka nga siguro, wag mo nang itago. Sabihin mo na, sabihin mo na, mahal mo siya. In love ka nga sa kanya. Napakinggan po natin ang Siguro ni classmate Gian. I have a question. Yun bang mga kantang sinusulat mo is necessarily applicable sa iyo? I mean, mga personal experiences mo? Hindi naman po kasi sinulat ko tong song na to nung magte-take po ako ng UPCAT. Kasi po, parang medyo malayo yun. Pero sige, ano nangyari? Ito po kasi, hindi nagla-line po kami papasok ng UP Manila. Tapos po yung dalawang guy na mag-best friend sa likod ko po, nagtutulakan. Okay. Kasi sabi nung isang guy, ano ba yan? Lumapit ka na kasi. Kinaganon niya. Tapos, yun pala, yung sinasabihan niya po na guy na lumapit na siya. Yung nasa other line for public health na magte-take ng test. Nandun yung girl na, gusto niya. Tapos, sabi, nagtatalo po sila. Tapos, sabi ng guy, ayoko, nahihiya ako, hindi ko kaya. Ganun. Tapos, parang, na-inspire ako dun sa pagtatalo nila. Kasi po, wala pang nasusulat na song for, this event. So, parang sabi ko, naisip ko, yun lang kaya isulat ko. Tapos yun po, nakasulat po ng song. Wow, so recently pala ito na isulat, no? So, natutuwa lang talaga ako sa boses. Parang happy-happy. Good, pag-good vibes yung, kanta niya. Tapos ukulele pa yung instrument. So, parang super good vibes lang talaga siya. Oo, actually. So, do you usually perform yung mga songs na sinulat mo? Yes po. Especially pag may event. Okay. Anong katulad ng mga events? Yun, pag may lapis po, every month po kasi may lapis. Okay. So, pina-perform ko po yung whatever na bago ko pong nasulat. Okay. So, nagko-cover ka din ba ng mga ibang kanta or Yes may po. band? Ganun. Nagko-cover din po ako. So, sino yung mga artist na madalas mong i-cover, ganun? Usually po, kay Nora Jones po, Maroon 5, Beatles, ganun. Wow! Sobrang ang wide nung range nung kind of music na kino-cover niya. Merong, may Beatles, may Nora Jones. Parang, happy. Ay, sorry, nagpa-fangirl na ako dito. Nagwawala po si classmate Andy sa kabilang booth. Fan din po siya. So, yun, yung mga songs na feature nga natin, parang about reaching out or going for what you want, di ba? Parang Yes. Yung feelings of love and kilig, parang ganun. So, question lang for the both of our guests, kay classmate Mel and classmate Gian. So, how far can you go for what you really want? Parang according nga dun sa kanta, di ba? Aminin mo na, i-push mo na, kumbaga. So, yun. Ako, siguro kasi akong tao chill ako Kunyari yung hello sa girlfriend ko. Dayan. Ayun. Chill akong tao Parang okay lang ako. Pero pag sinabihan mo naman ako na gagawin ko naman yun. Siguro, ganun din. Lahat naman kaya ibigay. Yan, pati yung kumot sa unan. Para sa akin po, pag may gusto kang i-reach or may dream, pag nabigyan ka ng chance, para sa akin, kailangan i-grab mo na siya agad. Dapat hindi siya wag mo pabayaan palampasin kasi yun na yung chance mo Tapos malay mo, yun yung next big thing na mag-happen sa'yo. Tama. So, seize the day, carpe diem, grab the opportunity pag parating dyan. Kasi baka malay natin hindi na siya mangyari uli o yan. Question ulit for both of you. Kamusta naman yung experience ng paggawa ng art sa case ni classmate Mel, pagsusulat ka sa case ni classmate Gian, pag susulat din ng kanta? So, si classmate Gian muna.
Para sa akin, masaya po kasi parang na-express mo yung self mo in a different way. Kasi, yun po. So, si classmate Mel naman? Ako okay siya. Masaya siya parang recently talaga, may pinupuntahan kaming lugar, yung Sev's Cafe nga. Tapos, may mga spoken word poetry night sila. Ayun, tapos ganun din sa Mystic Brew kasi doon yung parang pinaka-home base namin. Parang siyang restaurant siya. Tapos nagpa-perform ko din. Masaya siya kasi lalo pag yung nagko-connect yung mga doon sa mga tao, sa mga participants, parang, uy, okay Parang, hindi lang pala ako yung nakaisip nun, pati ikaw pala nakaisip nun. Vinoise out mo lang yung naiisip ko. Maganda nga experience na pag nakakasalamuhan mo ng mga fellow artists mo. Ikaw ba, classmate Gian, kamusta naman yung may trabaho ka bang ibang mga musicians din na nagko-collaborate kayo? Yes po, meron po akong nakaka-jamming po. Especially yung classmates ko po na mahilig gumawa din ng kanta na enthusiast po. Masaya po kasi nagkakaintindihan po kami. Siyempre. Pero have you tried na mag-record kayo ng kanta ninyo dalawa or yung mga ka-jamming mo? Yes po. Meron po kami din, nag-upload po kami ng video sa YouTube and music sounds din po sa SoundCloud. Together po. Iba pa ba to sa sa SoundCloud mo dun sa yung SoundCloud yung group ninyo? Iba po. Iba pa? Okay. Opo. Ayan, so ngayon nga ay napakinggan natin ang isang tula na isinulat ng isa pa nilang member na si classmate Alison Black at isa uling kanta na isinulat ni classmate Gian. So kung kayo ay may mga talento tulad nila sa pagsulat ng mga tula, short stories, radio drama at essays, maaari niyo po itong ipadala sa aming email address. Ikaw naman sa dzup@yahoo.com yung mga gawa niyo naman po yung susunod naming ibida sa aming susunod na mga episodes. At sa aming pagbabalik ay mapapakinggan ninyo ang inyong mga sagot sa aming In the Spotlight question of the week na anong magagawa mo gamit ang lapis? Ito ang programang In. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan. At nagbabalik ang Ikaw Naman. Kasama niyo pa rin si classmate Kay. Kasama niyo pa rin si classmate Jotham at ang ating mga special guests galing sa Las Piñas Art Community or Lapis Artcom, sina classmate Mel and classmate Gian. Ayan, so ngayon dahil nabanggit nga kanina ni classmate Gian na nagko-cover din siya ng mga isang kanta. So, pinakiusapan natin siya kung baka pwede siya mag-sample. So, eto pa, meron pa siyang isang kanta na ipaparinig sa atin ngayong umaga. So, eto na siya. Familiar siya yung kakantahin niya. So, ito po yung cover ko na Don't Know Why by Norah Jones. Waited till I saw the sun. Don't know why I didn't come. Left you by the house of fun. Don't know why I didn't come. Oh, don't know why I didn't come. When I saw the break of day, wish that I could fly away. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine, but you'll be on my mind forever.
Don't know why I didn't come. Feel as empty as a drum. Don't know why I didn't come. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Something has to make you run. Don't know why I didn't come. Feel as empty as a drum. Don't know why I didn't come. Ooh, don't know why I didn't come. Ayun na nga, at narinig na natin ng isang cover na ni Nora Jones. So, happy, pang good vibes talaga siya. No? Sayang, no? Ikli ng oras eh. Oo nga. So, para i-close na lang natin itong episode na to. So, question lang, paano ba magiging member ng Lapis Artcom? May mga event kami, so may Facebook page kami, lapisartcom.facebook.com. Basta pumunta kayo doon, tapos may kinig, tapos meron kasing open siya eh, parang magkakaroon ng open mic, so may theme. Okay. Tapos pwede ka lang pumunta doon, tapos magsalita ka kung ano yung opinion mo doon. Okay. By that, wala namang sa amin, wala namang membership or wala namang basta you're there, tapos nakikiisa ka, makakatulong ka sa kung anumang paraan. Okay, kasali. So kailan yung next, meron na bang date yung next event and lugar? Yung lugar po namin laging sa Mystic Brew sa Las Piñas City. Tapos first Saturday ng September. Yan, nakalimutan ko yung date. Pero first Saturday po na September yun. Ang theme po namin nun ay medyo late celebration ng buwan ng yung paggunita sa kasaysayan. September 6 yung first Saturday. Ayan, September 6. So, sa Mystic Brew sa Las Piñas. So, yun, maraming salamat ulit sa ating guest na sina classmate Mel and classmate Gian. So, bukas wag kakalimutang tumutok sa Student YO Universe, hatid pa rin ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. So, ayan mga classmates, isang episode na naman ng Ikaw Naman ang inyong napakinggan. Samahan nyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang isang panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Kay. At ito po si classmate Jotham. At huwag pong kalimutan, bukas ay ang application orientation ng DZUP Radio Circle. So kung gusto niyo po maging miyembro ng aming awesome na organisasyon at maging mga contributors dito sa ating radio station, ay punta po kayo bukas ng 4 o'clock sa MCB Seminar Room. Dito po yan sa Mascom, sa Media Center Building. At hanggang sa... anong sasabihin ko? Nawala ako. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo ang pakikinggan. Ikaw naman. Ito ang programang in. Ikaw naman. Isko at Iska, ikaw naman ang pakikinggan.